Lahat ng suot mo, binili lahat ng anak ko. Kung gusto mong umalis, habarin mo yan. Shiyu. Ikaw, ang internet godfather. Para suportahan ang karera ni Lin Yanran. Tinalikuran mo ang posisyon mo bilang vice-presidente ng Jinsheng Group. Worth it ba? Worth it. Pero matagal na rin kitang gusto ng anak ko. 10 taon na siyang naghihintay sa'yo. Patawad, Mr. Wang. Pero hindi lang 10 taon akong hinintay ni Yanran. Nag-propose din siya sa akin ng 79 na beses. Shiyu, ito ang ika-79 na beses na nagpo-propose ako sa'yo. Papakasalan mo ba ako, tanggapin mo man o hindi? Ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Sige, pumapayag ako. Shiyu, mahal kita. Si Yanran ang asawa ko. Tungkulin kong gawin ang lahat ng makakaya ko, para mas maging maayos ang buhay niya, kung ganoon. Hindi na kita pipigilan. Ang bilyong order na ito, ay regalo namin ng anak ko. Sa'yo. Maraming salamat, Mr. Wang. Pakiusap, manahimik kayong lahat. Ngayon, tawagin natin, ang bida ng selebrasyong ito, Lin Yanran. Mr. Lin, nasa entablado na. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa selebrasyon ngayon, Mr. Lin. Nabalitaan ko na ang kumpanya ninyo ay nakakuha ng bilyong order mula sa Jinsheng dahil daw sa isang misteryosong taga-suporta. Sino ba talaga ang taong ito? Sino ang may ganoong kapangyarihan? Dahil nahulaan nyo na, hindi ko na itatago, siya ang aking tagapagligtas at isa rin siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Talaga, kung ganoon, dapat mo siyang ipakilala sa lahat. Oo nga. Kailangan pa ba yan ipakilala? Hindi na kailangan hulaan. Alam na ng lahat kung sino. Nahulaan na ng lahat. Bakit hindi ka pa umakyat dito? Bakit siya? Siya si. Magandang gabi sa inyong lahat. Siya si Mr. Zhang Yichen. Hindi lang siya ang aking childhood sweetheart. Kakauwi lang niya ng kalahating taon. At tinulungan niya akong makuha ang proyektong ito. Lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Bakit siya? Hindi maaaring si Uncle Zhang. Kakauwi lang niya at tinulungan niya si Mama. Sa ganito kalaking bagay. Papa, tingnan mo ang sarili mo. Ang alam mo lang ay magtrabaho sa bahay. Isang malaking karangalan. Ang makadalo sa hapunan ngayong gabi. Ako at si Yanran ay childhood sweethearts. Lin Ling. Ako ang nakakuha ng order na ito para sa mama mo. Walang kinalaman si Zhang Yichen dito. Papa, nilalagnat ka ba? Kahit hindi ka sang-ayon. Hindi ka dapat magsalita ng kung ano-ano. Totoo ang sinasabi ko. Sa likod ni Yanran, gumawa ng mas malaking kontribusyon. Salamat. Direktor Liu. Ano ito? Ito ba ang paraan ng pagtanggap ng inyong kumpanya? Pangkalahatang Manager Liu, pasensya na, Yanran. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Hahanap ako ng paraan. Pangkalahatang Manager Liu, talagang pasensya na. Shiyu, humingi ka ng tawad kay pangkalahatang Manager Liu. Ano ang sinasabi mo? Katatapos ko lang ng operasyon, ako, hindi. Kakatapos lang ng kumpanya na makuha ang order ng Jinsheng Group. Malaki ang kontribusyon ni Yichen. Asawa. Awa ka naman. Wala kang silbi. Paano kung gamitin mo ang isang forgiveness coupon? Ano ito? Ito ang forgiveness coupon na ginawa ko. Mayroon itong 79 na piraso. Kung mag-propose ka sa akin ng 79 na beses, mapapatawad kita.
79 na beses, hanggang sa maubos ang mga coupon na ito. Aalis na ako. Hindi ko gagamitin kahit isa. Sa bawat pagkakataon na pinapatawad mo ako, nasasaktan ka. Kaya, aalagaan kitang mabuti. Ganito ba dapat gamitin ang forgiveness coupon? Tatay, ang liit ng puso mo. Sa bahay, nagluluto ka lang. Ngayon, pinapalabas ka para humingi ng tawad kay Tio Zhang. Iyon ang iyong karangalan. Asawa. Sige na, nakikiusap ako sa iyo. Sige. Bakit hindi mo sinabi kagad? Walang kwenta. Pangkalahatang Manager Liu. Humihingi ako ng tawad para kay Ginoong Zhang. Hindi ba? Sino ka? Ano ang karapatan mong humingi ng tawad sa akin? Pangkalahatang Manager Liu, ito ang asawa ko. Ang asawa ni pangkalahatang Manager Lin, tama, sige. Kung gayon, bibigyan ko ng pabor si pangkalahatang Manager Lin. Inumin mo lahat ng alak na ito. At patatawarin ko kayo. Yan Ran, salamat sa iyo. Ang galing mo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, paano ko makukuha ang ginseng? Inumin mo. Tama na, tama na. Huwag mo akong sukan mamaya. Pinatawad ko na kayo. Pasensya na, pangkalahatang Manager Leo. Pangkalahatang Manager Leo, pasensya na. Shiyu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mukhang mahalaga pa rin ako kay Yanran. Uminom lang ng kaunting alak. Walang silbi. Kung gayon, ihahatid na kita pa uwi. Yi Chen. Yanran. Sobra akong nakainom. Maaari mo ba akong ihatid pa uwi, Mama? Tingnan mo, si Tito Zhang, hindi na siya makatayo ng maayos. Paano kung masagasaan siya sa daan? Ihatid mo na siya sa bahay. Ma, kung hindi mo ihahatid si Tito Zhang, ako na lang ang maghahatid. Tito Zhang, tara na, Lin Lin. Anak kita, ang baho mo. Ayaw ka naming alagaan. Ma, tara na. Shiyu, ihahatid ko muna siya sa bahay. Umalis ka na. Ihanda mo na ang kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos mong gamitin ang dalawang pagkakataong ito, tapos na ang lahat. Anong pagkakataon? Sino ang magdidiborsyo? Anong pagkakataon? Sino ang magdidiborsyo? Wala lang. Pinag-uusapan lang namin ng matandang kaibigan ko ang isang proyekto. Sabi ko na nga ba, paano naman magdidiborsyo si Papa at Mama? Mama, magsisipilyo at maghihilamos lang ako. Sige na. Ay, ito pala para sa iyo. Mahal. Mahal. Nandito na ako. Nandito na ako, tingnan mo. Bakit ka nabasa ng ganyan? Kukunin ko ang tuwalya. Huwag na, tingnan mo. Binilhan kita ng paborito mong cake. Kaya huwag ka nang magalit, okay? Huwag ka nang magalit sa akin. Nabasa ka ng ganyan para lang bilhan ako ng cake. Basta masaya ka. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Patawarin mo ako.
Sa susunod, huwag ka nang pumunta ng personal. Magpahatid ka na lang. Basta hindi ka magagalit, gagawin ko ang lahat. Sige. Kainin na natin ang cake. Ang paborito mong blueberry. Binilhan mo na naman ako ng cake. Anong cake? Bakit damit ito? Hindi ba lasing si Yichen? Sino kahan niya ang damit? Alam kong sanay kang maglaba ng mano-mano. Kung maglalaba ka, isa lang o marami, pareho lang. Kaya nilaban ko na lahat ng sabay-sabay. Ako ang maglalaba, kung hindi. Kapag nilalabhan mo ang damit namin ni Lingling, sabay-sabay mo rin nilalabhan, di ba? Magpapahinga na ako. Ay, oo nga pala. Pagkatapos mong labhan ng malinis, tandaan mong plansyahin, at sabihin mo sa akin. Dati, para masiguro na ang kanyang damit ay sapat na malinis, hindi ako gumagamit ng washing machine. Hindi ko inaasahan na ang aking pagiging maalalahanin, sa kanilang paningin, ay naging isang libreng katulong. Ang bilis mo namang maglaba. Oo. Kailangan mong labhan ng maayos. Ang damit na iyon ang paborito ni Tito Zhang. Ay, oo nga pala. Ngayon, matutulog ako kasama si Mama. Sa guest room ka na lang. Sige. Matulog na kayo ng maaga. Hoy. Nako. Ang sarap ng cake na binili mo para sa akin. Ngayon lang ako nakakain. Nang ganito kasarap na cake, mabuti kung nagustuhan mo. Oo nga po, Tito Zhang. Kung gusto mo, sa susunod, papabili ulit ako kay Mama para sa iyo. Hindi ba nakakahiya? Hindi naman. Kung ano ang gusto mong kainin o inumin, kayang-kaya naming ibigay ni Mama. Narinig mo ba? Hindi pala nawalan ng cake. Wala lang talagang cake para sa akin. Ay, oo nga pala. Pakidala mo nga itong damit ko kay Chiyo para labhan. Hindi ba masyadong masama? Kung mahirap para sa iyo, ako na lang ang maglalaba sa susunod. Ano naman ang mahirap doon? Sanay na siya. At saka, ang ganda ng mga kamay mo. Paano ko hahayaang maglaba ka? Sa loob ng maraming taon, araw-araw siyang gumagawa ng gawaing bahay. Talagang naging magaspang ang mga kamay ko. Hindi rin nakakagulat na pakiramdam niya ay karapat-dapat siya. Papa, nagri-ring ang cellphone mo. Naantala ko ba ang tawag mo? Hindi. Hindi ba ako tumatawag para mag-book ng restaurant? Hindi ba anniversary natin bukas? Naalala pa pala niya. Lingling. Tito Zhang. Bakit tayo magse-celebrate ng wedding anniversary? Nandito siya. Ako ang nagpatawag kay Tito Zhang. Kaarawan niya ngayon. Ang wedding anniversary natin, at ang kaarawan niya ay parehong araw. Kailangan nating bilisan ang pag-set ng petsa ng kasal. Kailangan kong maghanap ng taong susulat ng maayos, para ipadala sa lahat.
Kung gayon, itakda natin sa 3 ng Hulyo. Bakit ganoong petsa? Ngayon hanggang 3 ng Hulyo. May 3 pang buwan. Dahil ang 3 ng Hulyo ay isang napakahalagang araw. Anong mahalagang araw? Lihim. Itakda natin sa 3 ng Hulyo, okay. Ang misteryoso mo naman. Sige. Ikaw ang bahala, itakda sa 3 ng Hulyo. Ikaw ang pinakamabait. Tara na, Mama. Bilisan mo na. Gusto ko ng isang serving ng sea cucumber, at isa pang serving ng stir-fried crab meat with vermicelli, at sa huli, isang serving ng steamed pumpkin with osmundas. Mama. Parang lahat ito ay paborito kong pagkain. Hindi ko akalaing naaalala mo pa. Paano naman hindi maaalala ng mama ko? May diary ang mama ko. Lahat ng nakasulat doon ay tungkol sa iyo. Kaarawan, kasal, lahat ay nandoon. Kung hindi ka lang umalis ng bansa, sino kaya ang pinakasalan ng mama ko? Lingling, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Matagal na iyon. Pero nakikita ko na palagi mong binubuklat ang diary na iyon. Tama na. Huwag na nating pag-usapan. Tapos na iyon. Sige, ganoon na lang muna. Ay, oo nga pala, umorder ako ng cake. Pakikuha mo mamaya. Naaalala pa pala ni Mama na gusto ko ng cake. Mabuting Ginoo. Tito Zhang, masaya ba sa France noong nag-aaral ka doon? Oo, nakakatuwa talaga. Pero kung alam ko lang na sa pagpunta ko sa France, mawawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Hindi na sana ako pumunta. Yi Chen. Tito Zhang, marunong din ako ng ilang salitang French. Pakinggan mo nga kung tama ang bigkas ko. Walang problema. Lingling, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mama, bakit ka kinakabahan? Hindi naman naiintindihan ni Papa. Tingnan mo. Tama na, Lingling, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Siyempre, pwede, basta pumayag ang mama mo. Pwede akong maging papa mo anumang oras. Mama, bilisan mo, pumayag ka na sa kanya. Bobo ka talaga. Tingnan mo kung paano ko aagawin ang asawa mo sa harap mo. Aagawin ang asawa mo. Lin Yanran, papayag ka ba sa kanya? Huwag na lang siguro. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Wala. Napakabuti mo. Mas magaling ka talaga sa kanya. Kung gayon, tawagin mo akong honey, ngayon. Ako. Mama, pumayag ka na kasi. Kaarawan ni Tito Zhang ngayon. Honey. Sapat na ba ang isang tawag na honey para sa iyo? Marunong kang mag-French. Kung hindi ako marunong, hindi mo sana natawag na honey, iyan, di ba? Syempre hindi. Ginoong Chi, sa tingin ko, nagkakamali ka. Noong magkasama pa kami ni Yanran, araw-araw niya akong tinatawag na honey. Ito ay isa lamang. Isang malambing na tawag. Ang romantiko naman. Kaya pala hindi tinatawag ni Mama si Papa ng honey, ay dahil ito ay isang espesyal na tawag. Maliit pa si Chiyu noon, at walang alam. Huwag kang magkamali. Naiintindihan ko. Dumating na ang cake. Tito Zhang, ito ang chocolate cake na in-order ko para sa iyo. Tingnan mo, gusto mo ba? Para pala kay Zhang Yichen ang cake. Nakalimutan pa niya na allergic ako sa chocolate. Ginoong Chi, Ginoong Chi. Gusto mo bang kumain ng isang piraso? Maligayang kaarawan, Ginoo, bilang ika-999 na customer, na nagdiriwang ng kaarawan sa aming restaurant. Ang birthday celebrant at ang kanyang kasama ay maghalikan, at makukuha ninyo ang libreng bill. Kailangan maghalikan ng magkasintahan. Tito Zhang, napakaswerte mo naman. Libre ang bill. Ano pa ang iniisip mo? Halikan mo na si Mama. Lingling. Libre na ang bill. Halikan mo na siya. Lin Yanran, hahalikan ka na niya. Hindi ka ba marunong umiwas? Ginoo, pasensya na. Nagkamali lang. Tapusin na natin ang aktibidad na ito. Napakasira ulo.
Nawalan tuloy ng gana ang lahat. Yanran, may nagawa ba akong mali? Nawalan tuloy ng gana si Ginoong Chi. Kung hadlang ako sa inyong paningin. Magpakasaya kayo. Chiyu, anong ginagawa mo? Dahil lang sa maliit na bagay na yan, hindi ka na masaya. Ganoon ka ba ka-sensitive? Aling lalaki ang makakatanggap na ang asawa niya, sa harap niya, ay humahalik sa ibang lalaki. Ganoon ka ba ka-sensitive? Kaarawan ni Yichen ngayon. Ayokong sirain ang kasiyahan niya. Kung gayon, samahan mo siyang magsaya. Chiyu, Mama, huwag mo nang pakialaman si Papa. Hindi naman ito ang unang beses na ganyan siya ka-petty. Hindi ba may forgiveness coupon ka pa? Gamitin mo na lang. Magpatuloy tayo. Samahan natin si Tito Zhang sa kanyang kaarawan. Yanran, kaarawan ko ngayon. At ito ang unang beses sa loob ng 10 taon, na sinamahan mo akong magdiwang ng kaarawan. Huwag kang umalis, please. Sige. Halika. May inihanda pa akong regalo para sa iyo. Hindi ko kailangan ng regalo. Ikaw ang pinakamagandang regalo ko. Pasensya na talaga. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang. Kung galit ka pa rin, gamitin mo na lang ang forgiveness coupon. Ang nangyari ngayong gabi ay hindi na mauulit. Pagkatapos kong samahan si Yichen sa kaarawan niya, babawi ako sa iyo ngayong gabi. Lin Yanran. Isa na lang ang natitira mong pagkakataon. Lin Yanran, ito ba ang sinasabi mong? Hindi ka nagagawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Hintayin mo lang ako, lasing siya. Ihahatid ko lang siya sa hotel at babalik ako. Yichen. Ngayong gabi. Para lang ako sa iyo. Ang isang gabi ng tagsibol ay nagkakahalaga ng libo-libong ginto. Huwag mo akong guluhin. Gamitin mo na lang ulit ang forgiveness coupon. Marami pa naman. Paano kung sabihin ko sa iyo na naaksidente ako?
Hindi ka pa rin babalik. Chiyu, ang sinungaling mo ay napakababaw. Paano naman mangyayari ang aksidente bigla? Wala namang ganoong pagkakataon. Sabi ko na nga may gagawin ako. Hindi ka ba naiinis? Sampung taon ng kasal. Dapat nang matapos. Yan, Ran. Nilalamig ako, yakapin mo ako. Sige. Dahan-dahan. Sandali lang. Maghiwalay na tayo. Gusto ni Chiyu na makipaghiwalay sa akin. Imposible. Mahal na mahal niya ako. Paano siya makikipaghiwalay sa akin? Imposible. Yan, Ran. Nilalaro ka lang niya. Gusto niyang bumalik ka. Yan, Ran. Hindi ka pwedeng bumalik. Ngayong gabi, para lang ako sa iyo. Pero na, dahan-dahan. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik at tingnan. Yan, Ran. Wang Sisi. Matagal mo na akong iniimbitahan na sumali sa inyong kumpanya. Pumayag na ako. Chiyu. Sa wakas, pumayag ka ng sumali sa aming kumpanya. Napakagaling, ihahanda ko na ang kontrata. Pupuntahan na kita ngayon. Napakagaling. 10 taon. Buong 10 taon. Sa wakas, nagbago na ang isip ni tatay. Anak, totoo ba ang sinasabi mo? Pumayag si Chiyu. 10 taon. Nag-antay kami ng 10 taon. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Si Chiyu ay kinikilala ng maraming higanti sa internet. Bilang ang internet godfather. Anak, puntahan mo agad si Ginoong Chi. Hindi. Kailangan nating salubungin si CEO Chi ng may pinakamataas na paggalang. Sige, tatay. Tatay. Sabi mo si Chiyu, bigla siyang pumayag na sumali sa ating kumpanya. Hindi ba't nangangahulugan iyon na, hiwalay na sila ni Lin Yanran? Kung gayon, hindi ba't may pagkakataon akong mapang-asawa siya? Kailangan ko na siyang puntahan ngayon, tatay. Mag-ingat ka sa daan. Nanay, huwag kang magmadali. Malapit na ako sa bahay. Hindi maglalakas loob si tatay na hiwalayan ka. Tama ka, ate. Hindi ba't hihiwalayan lang natin siya? Dapat tayong maging masaya, di ba? Sa ganitong paraan, hindi ba't makakasama ko na si Kuya Yichen, ng buong pagmamalaki? Si Chiyu ay talagang nagpakasama. Tingnan mo kung paano ko siya haharapin mamaya. Tingnan mo ang kotse ni Yichen. Tingnan mo naman siya. Gusto pa niyang makipaghiwalay. Dapat kayong magkasama ni Yichen. Yan, Ran, ikakasal na si Shihao. Kailangan mong humanap ng paraan, para makabili rin kami ng kotse, para makasakay rin kami ng kapatid mo sa magandang kotse. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa bahay ni Chiyu? Binibini, paglampas lang ng kanto sa unahan. Hintayin mo ako. Chiyu, saan ka pupunta dala ang malito mo?
Sabi ko na makikipaghiwalay ako. Siyempre, aalis na ako dito. Huwag kang mag-eskandalo ng walang dahilan. Para kanino ka umaarte? Hindi ba't pinagamit ko na sa iyo ang isang forgiveness coupon? Si nanay ang nagpagamit sa iyo ng forgiveness coupon. Ngayon, dala mo ang malita mo. Ano na naman ang ginagawa mo? Naubos na ang forgiveness coupon. Naubos na ang 79 na piraso. Ate. Tingnan mo siya. Niloloko ka lang niya. Sigurado akong itinago niya ang lahat ng mga forgiveness coupon na iyon. Itinago niya ang lahat ng mga forgiveness coupon na iyon. Ang dahilan ay para lang. Yumuko ka sa kanya at humingi ng tawad, Chiyu, para makuha ang atensyon ng anak ko. Hindi ka ba masyadong walang prinsipyo? Sabi ko na nga ba? Paano naman mauubos ang lahat? Isip bata, ayoko ng isip bata na maging tatay ko. Mahal, huwag ka nang magtampo. Ibigay mo sa akin ang forgiveness coupon. Sige na. Sige na, mahal, huwag ka nang magtampo. Ibalik mo sa akin ang forgiveness coupon. Sige na, naubos na ang 79 na forgiveness coupon. Lin Yanran. Pag-isipan mo ng mabuti. Simula nang bumalik si Zhang Yichen, ilang gabi ka nang hindi umuwi, ilang beses mo nang nilabag ang aking limitasyon. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Maghiwalay na tayo. Tapos na tayo. Chiyu. Dapat maging makatarungan ng isang tao, di ba? Simula nang ikasal ka sa ate ko, hindi ka na nagtrabaho. Hindi ba ang ate ko ang nagtatrabaho para buhayin ang pamilyang ito? Ang lahat ng kinakain, sinusuot, iniinom, at ginagamit mo. Hindi ba't binili ng ate ko para sa iyo? Kung wala siya, makakaranas ka ba ng ganitong marangyang buhay ngayon? Ikaw ay masamang tao. Chiyu, huwag ka nang mag-eskandalo ng walang dahilan. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Maganda ba yan? Kung wala ang anak ko, makakaranas ka ba ng ganitong marangyang buhay? Dahil aalis ka na sa aming pamilya. Sige. Iwanan mo ang lahat ng ibinigay ng anak ko sa iyo, bago ka umalis. Noong ikinasal ka sa anak ko, pumasok ka sa bahay na ito na walang dala. Ngayon na maghihiwalay na kayo, dala-dala mo ang napakalaking malita na ito. Gusto mo bang dalhin ang lahat ng mahahalagang bagay sa aming bahay, Chiyu? Napakalaking malita niyan. Sasabihin mo bang wala kang laman dyan? Buksan mo ang malita, ipakita mo sa lahat, di ba? Ibigay mo rito. Chiyu, napakalaking malita niyan. Ilang lumang damit lang ang laman. Nakakahiya. 2 damit lang. 2 damit lang. Oo. 2 damit lang. Binili pa ito 10 taon na ang nakakaraan. Ilang taon na tayong kasal. Wala akong binili na kahit anong gamit, ma. Ibig sabihin, ang mga damit na ito, ay mas matanda pa sa akin. Pwede na ba akong umalis ngayon? Chiyu, kasalanan ko bang hindi ka bumibili ng damit? Sige, bibili ako para sa iyo ngayon. Tiyak na itinago ni tatay ang mga damit, sinasadya niyang magpakaawa. Ang isang malaking lalaki na nagpapakaawa ng ganito, nakakasuklam talaga. Noong huli tayong naglakad-lakad, hindi ba't may nakita kang jacket para kay tatay? Tiyak na itinago niya iyon. Ang damit na iyon, hindi ba't sinabi mong hindi maganda at hindi mo binili? Pagkatapos, bumili tayo ng regalo para kay Tio Zhang. Imposible. Imposibleng 2 damit lang. Chiyu. Ikaw. Kung wala kang damit, bakit hindi mo sinabi? Ngayon, sino ang pinapakitaan mo ng pagpapakaawa? Kailangan pa bang magpakaawa? Bukod pa rito, sinabi ko na, makikinig ba kayo sa akin? Sino ang nagsabing hindi kami makikinig? Kung gusto mo ng damit, sabihin mo sa akin. Pwede kitang bilhan. Huli na. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Hindi nyo pinahalagahan. Ang mga bagong damit na iyon, bilhin nyo na lang para sa sarili nyo. Wala naman akong bahagi dyan. Chiyu, tumigil ka. Sino ba ang tinatakot mo? Ikaw na isang lalaki. Bakit kailangan mo ng maraming damit? Sapat na ang may maisuot. Hindi ka lang namin binilhan ng damit, hindi ba? Hindi naman katapusan ng mundo. Ipababawi ko kay Yanran sa iyo. Tama, Chiyu. Ikaw ang haligi ng tahanan.
Huwag kang maging masyadong makitid ang isip, Lin. Bilis. Bilis, suyuin mo ang tatay mo. Ayoko siyang suyuin. Wala akong ganyan. Makitid ang isip na tatay. Tito Zhang, kailan ka kaya magiging tatay ko? Kung ganoon, hindi na magiging malungkot at umiiyak si mama. Yan Ran. Mayroon akong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung dapat. Sa totoo lang, hindi naman dapat si Mr. Chi ay isang taong makitid ang isip. Baka naman, may iba na siyang babae sa labas. Kaya naghahanap siya ng dahilan para hiwalayan ka. Chi Yu, may iba ka na bang babae? Nagtaksil ka. Dati, mahal na mahal mo ako. Kahit anong mali ang gawin ko, pinapatawad mo ako. Nagtaksil ka. Sige. Gusto mong umalis, hindi ba? Sige. Kung lalabas ka sa pintong ito ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Tama. Kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito, wala na akong tatay na tulad mo. Chi Yu. Nagtaksil ka sa kapatid ko sa labas. Talaga bang iniisip mo na, pababayaan lang kitang umalis? Wala akong ginawa. Wala. Kung sinabi mong wala, wala na. Chi Yu, ano ba ang iniisip mo? Malinaw ang isip ko. Gusto mo lang, ang kayamanan ng kapatid ko, hindi ba? Ay, parang narinig ko. Ngayon, may mga taong sadyang nagdidiborsyo, para makuha ang kalahati ng ari-arian, at pagkatapos ay gagamitin ito para sa ibang babae. Mr. Chi, hindi ka naman siguro ganoong klase ng tao, hindi ba? Chi Yu. Totoo ba yan? Masamang tatay, naglakas loob kang kunin ang pera ni mama, para sa ibang babae. Ayoko na sa tatay na tulad mo. Mr. Chi, huwag kang magalit, ako. May paraan ako, para patunayan na wala kang masamang intensyon. Sa telepono ko, mayroon akong kasunduan para sa voluntaryong pagtalikod sa lahat ng ari-arian. Kung handa kang pumirma, mapapatunayan mo ang iyong pagiging inosente. Pipirmahan ko. Bakit ang bilis niyang magdesisyon? Nagkamali ba talaga ako sa kanya? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan si Chi Yu, na umalis na lang basta. HMPH, ikaw na walang kwentang lalaki. Wala kang ni isang cash-in, sa bulsa mo. Lahat ng suot mo, hindi ba't binili ng anak ko? Gusto mong umalis? Sige, habarin mo yan. Huwag naman kayong masyadong owa. Owa. Saan banda ang owa? Suot mo ang mga damit na binili ng ate ko para sa'yo. Ngayon, kung hindi mo yan iiwan, paano ka lalabas ng pinto? Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hubad na, hubad. Lin Yanran. Gagawin mo ba talaga to? Yanran. Dahil pumayag na ako sa proposal mo, iiwanan ko na ang pagiging internet godfather. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging numero 1 sa mundo. Ngayon, para sa'yo. Handa akong iwanan ng lahat. Hubad. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Lin. Wala na tayong koneksyon. Ang damit na ito, binili mo para sa akin bago tayo ikasal. Ibinabalik ko sa'yo. Mahal ko, mula ngayon, ang mga damit mo, ay ako na ang bibili. Gagawin kitang pinakagwapo sa buong mundo. Sige. Ang mga sugat na yan. Ito. Regalo ito sa akin ng anak ko para sa kaarawan ko.
Gamit ang singsing na ito, nag-propose ka sa akin ng 79 na beses. Ibinabalik ko sa iyo ngayon. Pwede na ba akong umalis? Ikaw na walang kwenta. Umalis ka na, umalis ka na. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik pa. Shiyu. Shiyu. Anong nangyari sa mga sugat mo? Nasaktan ka ba talaga? Naaksidente ka ba talaga? Wala akong dahilan para lokohin ka, dahil hindi ka naniniwala, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Shiyu. Hindi ka ba aalis? Kung gayon, dalhin mo ang lahat ng gamit mo at umalis ka. Hindi kayo karapat-dapat. Sinasabi ko sa inyo, kapag umalis si Chiyu sa inyo, mas gaganda ang buhay niya. Presidente Chi, ang kontrata na may taunang sahod na 30 milyon, handa na. Kung pumirma ka lang, bibigyan ka pa namin ng 300 milyong bonus sa pagpasok, taunang sahod na 30 milyon, at 300 milyong bonus. Paano nangyari yan? Ang tatay ko, hindi ba't isang cutie lang? Shiyu. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang babaeng ito ay para sa iyo. 3 milyong taunang sahod. Ano ang ipapagawa sa iyo? Tama nga ang sinabi ni Hichen. Naakit ka ng babaeng ito. Sabi ko na nga ba, hindi ka mabuting tao. Naakit ka ng isang babae. Shiyu. Wala ka talagang pinipiling paraan. Kuya Zhang, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ang lahat ng taong ito ay si Chiyu, mga inupahang artista. At 3 milyong taunang sahod pa. Chiyu, tapos na ba ang pag-arte mo? Bakit ka ba mahilig magpanggap? Sabi ko na nga. Mula nang ikaw ay ikasal, sa ate ko. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Bakit ka gagastusan ng 3 milyon? Para upahan ka, hindi ba? Ang babaeng ito. Sa unang tingin, kamukha niya, ang isang malaking tao. Kung gayon, sa Jiangcheng, ako ay isang taong may pangalan at mukha, hindi ba? Bakit hindi pa kita nakita? Artista pala. Akala ko kung sinong malaking tao. Isang grupo ng mga walang mata. Sa inyo, nang arap pang makalapit sa akin, wala akong pakialam kung sino ka. Manggahas kang hamanin kami, sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw at ang cutie na ito, huwag na kayong umasang makakaalis ng buo dito. Tama ang sinabi ni Kuya Zhang, kayong dalawa. Huwag na kayong umasang makakaalis ng buo, dito. Kayong grupo ng mga cutie. Manggahas pang magsalita ng malaki dito. Sige, galaw. Ako. Ano ang ginagawa mo? Kayo, ngayon, ipapakita ko sa iyo, kung ano ang gagawin ko. Manggahas kang saktan ako, ikaw. Hindi lang ako mangangahas na saktan ka. Kung manggahas ka pang saktan si Chiyu, papatayin kita sa Jiangcheng. Chiyu, tara na. Asawa ko. Sino ang babaeng ito? Wala na ako, obligasyong sabihin sa iyo, asawa ko. Miss Lin. Respetuhin mo ang sarili mo. Lumayo ka kay CEO Chi. Siya ngayon, hindi na ang asawa mo. Hindi ko pa napirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Siya pa rin ang asawa ko. Miss Lin. Tungkol sa iyong pagtataksil sa kasal, ang ebidensya, na ibigay ko na sa korte. Ito, ay isang unilateral na kasal, pagpapawalang bisa ng abiso, hindi na kayo mag-asawa. Tara na. Shiyu. 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 Shiyu.
Narinig ko lang pala. Paano naman niya ako tatawagin? Chiyu, gusto mo bang huminto? Hindi na. Yanran. Mama. Ate, dahan-dahan lang. Bumangon ka, Yanran. Sige na. Umuwi ka na muna at magpahinga. Tara na. Huwag kang maingay. Anak, hindi ba gusto mong bumili ng sports car? Ayan na, meron na. Ay, ma. Pera ito ng ate ko. Anong sa ate mo? Kapatid ka niya, ah. Ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya Lin. Sa totoo lang, ang perang kinikita niya, dapat ay sa iyo lahat. Gamitin mo ang pera niya, para bumili ng kotse, ano naman. Pero ma, paano kung malaman ito ng ate ko? Ano ngayon? Wala nang kung ano-ano pa. Gusto mo ba o hindi? Kung ayaw mo, ibabalik ko na lang. Ay. Gusto ko. Matagal ko nang gustong bumili ng sports car. Ma, sa tingin mo, ang ate ko, kumikita ng ganito karaming pera. Hindi ba okay lang na gumastos tayo ng kaunti? Tama lang yan. Kung gayon, bumili na tayo ng kotse. Tara na. Ma. Ma, nakita mo ba ang bank card ko? Anong card? Hindi ko nakita. Paano na yan? Ang pera sa bank card na yon ay para sa sweldo ng mga empleyado ko. Kung nanakaw yun, malaking problema yun. Alam ko na. Siguradong si Chiyu yun. Ang kumuha, natatakot siyang hiwalayan mo siya, kaya wala siyang pera. Kaya, ninakaw niya ang card mo. Tama, 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 Chiyu. Mahal. Ito ang sweldo ko ngayong buwan. Sa iyo na lahat, hindi lang ngayong buwan, kundi bawat buwan mula ngayon. Sa iyo na lahat. Yanran. Tandaan mo. Ang isang babae ay dapat may sariling ipon. Sa ganoong paraan, kapag may nangyari, para may lakas ng loob na lumaban. Mahal ko. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Imposible, hindi gagalawin ni Chiyu ang pera ko, anak. Hindi sa sinasabi ko sa iyo, pero huwag kang magpapaloko kay Chiyu, sa lalaking iyon. Ang ginawa niya noon, kaya niya ginawa iyon, ay para lang ibaba ang pag-iingat mo. Naghihintay lang siyang nakawin ng pera mo. Ah, tama, ate. Siguradong si Chiyu ang lalaking iyon, ang gumawa nito. Hindi ko akalain na ganoon siyang klaseng tao. Nagkamali talaga ako sa kanya. Sige na, anak. Umuwi ka na muna at magpahinga. Bumalik ka na lang bukas. Anak, kung ganoon, bukas ng umaga, bumili tayo ng kotse. Sige. Ang bagay na ito, hayaan na lang natin si Chiyu. Ang lalaking iyon, ang managot. Ay. Ang kotseng ito, ay. Ang sports car na ito, kapag hinawakan mo, iba talaga, tama ba? Subukan mo. Ay. Ang manibela na ito, iba talaga. Ma. Kung bibilhin natin ang kotseng ito, kung ganoon, ang pera sa bank account ng ate ko, mauubos lahat. Sa panahong iyon, hindi ba siya makikipaghiwalay sa atin? Maglakas loob siya. Malapit ka ng ikasal. Hindi lang ko siya papabili ng kotse para sa iyo. Papabili ko rin siya ng bilya para sa iyo. Ay, salamat, ma. Ay. Sa loob ng 10 taon, hindi ako kailanman nakabili ng kahit anong para sa sarili ko. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Ay, ma, ha? Hindi ba si Chiyu yun? Magandang araw, Ginoo. Ipakita mo sa akin ang pinakamahal na kotse ninyo dito. Sige, pasok po kayo. Siya nga pala. Anong ginagawa niya sa 4S store? Anak. Sundan natin siya at tingnan. Tara. Ginoo, pakipirmahan po dito.
Ginoo, pwede mo na pong iuwi ang kotseng ito. Ikaw na lalaking walang silbi. Saan ka kumuha ng pera para bumili ng kotse? Ibigay mo sa akin ang pera ngayon. Mukhang. Tama nga ang sinabi namin. Ang pera ng ate ko. Ikaw ang nagnakaw. Ay. Aba, talaga nga, ang taong may masamang puso, lahat ng iniisip ay masama. Ay, chi. Nagsisinungaling ka pa rin dito. 10 taon kang kasal sa anak ko, pero wala kang kinita ni isang cousin. Ngayon lang kayo naghiwalay ng anak ko, tapos bibili ka na agad ng kotse. Hindi kaya ninakaw mo ang pera ng anak ko. Saan galing ang perang yan? Kailanman ay hindi ko ginastos ang pera niya. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya at tanungin. HMPH, hindi na kailangan tanungin siya tungkol dito. Alam na alam ko ang lahat, Mrs. Ma. Bakit ka pa nakikipagtalo sa walang kwentang yan? Kapkapan mo na lang siya. Siguradong may pera siya. Dali, ilabas mo ang pera mo. Kung hindi, ako na ang kakapkapan sa'yo. Kusa mong ilabas. Ma, ang mga matatanda na umaabuso sa kanilang edad. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo, para sa mga magulang mo sa kabilang buhay. Anak. Naglakas loob kang manakit, kayo ang sinasaktan ko. Dati, dahil kay Lin Yanran. Pinagpasensyahan ko kayo ng paulit-ulit. Ngayon, hiwalay na kami. Ano? Gusto nyo pa ring tapakan ako? Ano ba kayo sa tingin nyo? Nagbago na siya. Talagang nagbago na siya. Ikaw na bata ka. Pagkatapos mong hiwalayan ng anak ko, naglakas loob ka na talaga. Naglakas loob kang saktan ang biyenan mo. Shiyu, matagal ko nang nakita, na hindi ka magandang tao. Ikaw na walang utang na loob na lobo. Shiyu, humanda ka. Sinaktan mo ako ngayon, hindi pa tayo tapos. Talagang isusumbong kita sa ate ko. Ibalik mo sa akin ang susi ng kotse. Bakit? Sa akin to. Tama. Hindi lang ang kotseng to, pati ang pera sa'yo. Sa amin yan. Ilabas mo, dali. Ang susi ng kotseng to ay nasa kamay ko, kaya sa akin to. Hindi mo ba kayang bawiin to? Shiyu. Talaga bang ninakaw mo ang bank card ko? Hello, Presidente Lin. Nakita na namin ang card mo. Kagagaling lang sa forest store sa Jiangcheng. Gumastos ng 5 milyong yuan. Ano ang sinasabi mo? Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon. Shiyu. Kagagaling lang natin sa diborsyo. Ninakaw mo na agad ang pera ko para bumili ng sports car, di ba? Ang sama mo. Shiyu. Ngayon, ilabas mo ang pera mo ng maayos. Ang tungkol sa pagnanakaw mo ng pera ng anak ko, ako na ang bahala. Hindi ko na yan ipagpapatuloy. HMPH, kung marunong kang umintindi. Ilabas mo na agad. Kung hindi, ipapakulong kita. Hindi ba't yung sampal kanina? Hindi ko kayo ginaiseng, ano? Gusto nyo pa ba ng isa pang sampal? Huwag kang lumapit, tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ate, sa wakas dumating ka na. Itong walang kwentang to, hindi lang ako ang sinaktan niya, sinaktan din niya si nanay. Tingnan mo ang mukha ko, sinampal niya. Oo nga, anak, kailangan mo akong ipagtanggol, at ang kapatid mo, Shiyu. Hindi ka lang nagnakaw ng pera ko para bumili ng kotse. Sinaktan mo pa ang kapatid ko at ang nanay ko. May konsensya ka pa ba? Nakakatawa ka naman. Kailan ko ninakaw ang pera mo? Nawala ang card ko kahapon. At ngayon, nakatanggap ako sa cellphone ko ng resibo ng binili. Kung hindi ikaw, sino pa? Shiyu, hiwalay na tayo. At wala kang nakuha sa diborsyo. Ang pagnanakaw ng pera ko ay isang krimen. Lin Yanran, pareho ka pa rin ng dati. Walang alam at hanggal. Ako ba? Habang papunta ako rito, tumawag na ako ng pulis. Shiyu, pinapayuhan kitang ibalik ang pera ko, at humingi ka ng tawad sa kapatid ko at sa nanay ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Tama. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kayo, mga walang kwentang tao. Mangangahas kayong paluhurin si CEO Chi. Iyon. Pulis. Siya po. Ninakaw niya ang pera ng ate ko. Tama, tama, tama. Arestuhin niyo siya. Bakit siya na naman? Miss Lin, ang ganda mo pa rin sa kabila ng iyong kamangmangan. Hindi mo man lang alam na may traidor sa sarili mong pamilya.
At patuloy ka pang nagbibintang sa isang mabuting tao. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ninakaw ni CEO Chi ang pera mo? Tama, may record sa cellphone ko. Bakit ka tumatawa? Ayon sa aking investigasyon, ang kabuuang ari-arian ni Miss Lin ay 10 milyong yuan lang. Tama, tama. Ang anak ko ay bata pa, pero isa na siyang malaking boss. Ang 10 milyong ito, hindi nyo kikitain sa buong buhay nyo. Lalo na, ikaw na walang kwentang naghihintay lang mamatay. Kailan pa, ang simpleng 10 milyon, ay naging karapat dapat ipagyabang. Sabihin ko sa inyo ang totoo, ang 10 milyon. Sapat lang para sa gulong ng kotse ni CEO Chi. Gulong ng kotse. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Ang ibig kong sabihin, ang kabuuang ari-arian mo, ay hindi makakabili ng kotseng iyon. Kaya, bakit mo sinasabing, ninakaw ni CEO Chi ang pera mo? Kaya, ang taong nagnakaw ng pera mo, ay hindi si CEO Chi. Nay, paano na ito? Kung sinabi mong hindi, anong ebidensya mo? Iyon lang, iyon, magkasabwat kayong dalawa. Siguradong nagsisinungaling ka. Oo, ate, silang dalawa, magkasabwat sila, dali, arestuhin silang dalawa. Mukhang talaga kayong, hindi kayo titigil hanggat hindi ninyo nakikita ang Yellow River. Ang McLaren F1L na binili lang ni Mr. Chi, McLaren F1L. 6 lang ang limitadong edisyon sa buong mundo, nagkakahalaga ng 70 milyong yuan. Ito ay isa sa pinakamahal na kotse sa mundo. Anong sinasabi mo? 70 milyon. Hindi. Ang sirang kotseng ito. Paano naman nangyari yan? Ito. Wala siyang silbi. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Talagang nagkaroon ako ng bagong pananaw. Sa unang pagkakataon, narinig ko na, ang isang taong kayang bumili ng 70 milyong racing car, ay magnanakaw ng 5 milyong yuan. 5 milyon. Miss Lin. Hindi sa mina maliit kita, pero ang buong yaman mo ay hindi pa rin makakatalo sa maliit na halaga na ginastos ni CEO Chi. Imposible. 10 taon na kaming kasal, wala siyang trabaho, paano siya magkakaroon ng pera? Ibig sabihin, ignorante ka, wala kang alam. Gaano kataas ang posisyon ni CEO Chi? Pero wala na rin namang saysay, kung gaano karaming pera mayroon si CEO Chi ngayon, wala na itong kinalaman sa iyo. Hindi ako naniniwala, Miss Lin. Mabuti pa'y bigyan kita ng paalala. Hindi mo ba naisip, bakit ang kapatid mo at ang nanay mo ay narito sa forest shop na ito? Miss Lin, mabuti pa'y bigyan kita ng paalala. Hindi mo ba naisip, bakit ang kapatid mo at ang nanay mo ay narito sa forest shop na ito? Iyon. Nagkataon lang na kaming dalawa. Nakita namin si Chiyu. Pumasok siya sa forest shop na ito. Kaya kaming dalawa, natural na sumunod din kami. Tama. Sinundan lang namin siya, ma. Totoo ba ang sinasabi mo? Ano, hindi ka na ba naniniwala sa sinasabi ko? MS. Shoo, kung totoo ang sinabi mo kanina, bakit ang kontratang ito, para sa pagbili ng kotse na nagkakahalaga ng 5 milyon, ay nakapangalan kay Lin Shihao? Ano? Peke ito. Paano mo nalaman na may kontrata ako at si Shihao para bumili ng kotse dito? Natural, dahil ang forest shop na ito ay pag-aari ng pamilya ko. CEO Wang, CEO Chi, sinasabi mo na ang forest shop na ito ay pag-aari ng pamilya mo. Oo, narinig kong natrap na nila. Agad akong kinontak ng manager. Kaya ako narito. Kaya, ginamit ko ang perang ibinigay ninyo sa akin para bilhin ang inyong ari-arian. Kaya ibalik na lang natin ang mga bagay sa tunay na may-ari. Binibining Lin, ngayon alam mo na kung sino ang nagnakaw ng pera mo, di ba, ma? Kuya, kayo ba talaga ang nagnakaw ng pera? Kuya. Ma. Kayo ba talaga ang nagnakaw? Kung kami, ano ngayon? 5 milyon lang naman iyon, di ba? Ikaw ang ate niya. Ano naman kung ginastos ng kapatid mo ang pera mo, ma? Pera iyon para sa sweldo ng mga empleyado ko. Ginastos ninyo ang pera nila. Ay demanda nila ako. Ano ang gagawin ko? Pulis. Kinakatawan ko si Ginoong Chiyu. At formal kong ay demanda si Lin Shihao. At Xu Yanmei. Sa paninirang puri kay Ginoong Chiyu. At sa pagtatangkang DA ng lahat ng ari-arian ni Chiyu. Narito ang lahat ng ebidensya. Hindi ganoon. Hindi talaga ganoon. Ate, pakiusap. Tulungan mo ako. Kasalanan ko lahat. Sa pagkakataong ito, naging sakim ako. Pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Ayoko makulong.
Mabuting anak ni Mama. Simula pa noong bata ka, ikaw na ang pinakamamahal ko. Kailangan mong iligtas si Mama at ang kapatid mo. Bata pa ang kapatid mo. Ikakasal na siya. Kung makukulong siya at magkakaroon ng record, mapuputol ang lahi ng pamilya Lin. Sumama kayo sa amin. Makipagtulungan kayo sa investigasyon. Yung susi ng kotse mo, Chiyu. Ate, nagkamali talaga ako. Ate, nagkamali talaga ako. Tulungan mo ako. Ayoko makulong. Yung Chiyu na iyon, dalhin niyo siya. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Ate, tulungan mo ako. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Bitawan mo, anak. Chiyu, napaka-brutal mo. Ito ba ang paraan mo para maghiganti sa akin? Chiyu, napaka-brutal mo. Ito ba ang paraan mo para maghiganti sa akin? Kung hindi nila ako ginulo, hindi sila magtatapos sa ganito. Sinabi ko sa iyo, pagkatapos nating maghiwalay, bakit hindi ka man lang nasaktan? Kaya pala, may iba ka ng babae, Chiyu. Masarap bang maging sugarol? At ikaw, kahit hindi kita kilala. Sasabihin ko sa iyo, 10 taon na kaming kasal ni Chiyu. Araw-araw niya akong pinagsisilbihan, nagtitimpla ng tsaa at nagbubuhos ng tubig. Wala siyang alam gawin. Ibinibigay ko na sa iyo, ang tungkol sa amin ni Chiyu. Huwag mo ng troublemayan. Tungkol naman sa lalaking sinasabi mo, paumanhin, ikaw ang walang paningin. Kahit ang lalaking ayaw ko, gusto mo pa rin. Sino ba talaga ang walang paningin? Sa halip na makipagtalo ka sa akin dito, mas mabuting isipin mo ng mabuti. Paano mo ilalabas ang nanay mo at kapatid mo, dito? Chiyu, kani-kanina lang tayo naghiwalay, tapos nakipagsabuatan ka na agad sa babaeng ito para apihin ako. Karapat-dapat ka ba sa ating relasyon? Ikaw naman. Hindi pa tayo naghihiwalay, nakikipag-ugnayan ka na sa ibang lalaki sa labas. Nadisgrasya na nga ako sa kotse, hindi ka pa rin umuwi. Karapat-dapat ka ba? Para sa trabaho ko iyon. Ang dami nang ibinigay ni Yichen sa kumpanya, tinulungan niya pa akong makuha ang bilyong proyekto. Ikaw naman, wala kang alam gawin. Kung ano ang gusto mong isipin, isipin mo. Tama, ang bilyong order na sinabi mo kanina, sinabi ko na. Hindi ko na ibibigay sa Lin Group. Chiyu, nababaliw ka na ba? Inaakala mo ba na dahil nakasama ka ng ibang babae, pwede ka nang magpanggap na CEO ng Jinsheng Group kapag nakuha ko ang bilyong proyekto na ito, at nakasakay na sa malaking barko ng Jinsheng Group, lahat ng ginawa mo ngayon, gagantihan ko ng 100 beses. Lihim kong inilipat ang 10,000 para sa pambili ng kung ano-ano. Hindi niya iyon mapapansin. Yichen, bakit ka nandito? Umuwi ka na. Nakita kong medyo madumi ang opisina mo. Kaya tinulungan kitang linisin. Nilinis ko ang mesa. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi tulad ni, hayaan na, huwag na nating pag-usapan. Yan Ran. Anong nangyari sa iyo? Si Chiyu na naman ba ang nagpasama ng loob mo? Sabihin mo sa akin. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Si Chiyu ay nakasama ng isang mayamang babae. Hindi lang siya bumili ng 70 milyong mamahaling kotse. Dinala pa niya ang mayamang babae para ipahiya ako. Hindi ko talaga matanggap ito. Ano? 70 milyon. Lintik. Pinalayas ko na ang lalaking ito. Bakit mas gumanda pa ang buhay niya kaysa dati? Huwag kang mag-alala, Yan Ran. Nandito pa ako. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng bilyong proyekto signing ceremony ng Jinsheng Group. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong ibibigay nila sa iyo ang bilyong order. Kapag nakuha na natin ang bilyong order, si Chiyu at ang babaeng iyon, madali lang nating durugin. Totoo ba ang sinasabi mo? Salamat. Kung gayon, sa signing ceremony sa loob ng 2 araw, sabay tayong pumunta. Okay, sige. Oo nga pala, kamakailan. Lagi akong tumatakbo sa iba't ibang lugar para sa kumpanya, ang pera ko. Alam ko. Kamakailan, napagod ka, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa finance. Malaya mong gamitin ang pera sa account ng kumpanya. Yan Ran, salamat. Ang tanga mo talaga, sa ganitong paraan, ang buong kumpanya ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Kapag nakakuha ka ng 10 bilyong order para sa kumpanya, itataboy ko ang babaeng iyon, at ang cute na batang iyon. Nananaginip ba ako? Ang banquet hall na ito ay ang pinaka-prestihiyosong lugar sa Jiangcheng. Hindi ka makakapasok dito kahit gaano pa karaming pera ang gastusin mo. Tama, nanay. Sasabihin ko na sa simula pa lang. Malaki ang ginastos ko para makuha kayo rito. Ngayon ay pag-aari ng Jinsheng Group ang lugar na ito. Kung magkakagulo pa kayo, hindi ko na kayo matutulungan. Anak, huwag kang mag-alala.
Dati, nalito lang ako sa kapatid mo. Tama, tama, tama. Yanran. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin. Ang paglagda sa 10 bilyong order. Ay, napakagaling ni Yichen. Pagkatapos nito, susunod na lang kami sa iyo at magpapakasaya. Tama. Ang order na ito ay biyaya ng langit para sa akin. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makuha si Lin Yanran. Tita Shu, masyado ka namang nagmamadali. Ang matulungan si Yanran ay isang karangalan para sa akin. Oo nga pala, ang lahat ng dumating ngayon ay mga opisyal at mahahalagang tao. Pagkatapos nito, sa Jiangcheng, makakagalaw na tayo ng malaya. Yanran, tingnan mo si Yichen. Mas malakas siya kaysa sa walang kwentang si Chiyu. Oo nga, ate, noon. May buhangin ba sa mata mo? Paano mo nagustuhan? Ang walang kwentang si Chiyu. Nanay, kailan kaya si Tito Zhang magiging tatay ko? Naglakas loob talagang pumunta rito si Chiyu. Chiyu. Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Chiyu, karapat-dapat ka bang pumunta sa ganitong lugar? Umalis ka kagad. Kung aalis ako, hindi matutuloy ang seremonya ng paglagda na ito. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin, kung hindi ka darating, ang seremonya ng paglagda ngayon, ay hindi magsisimula. Chiyu, hindi kaya. Pagkatapos kang itaboy ng ate ko sa bahay, may malaking epekto sa utak mo. At naging cute ka. Sa iyong katayuan. Karapat-dapat ka bang pumunta sa ganito karespetadong lugar, para kayong mga palaka sa balon? Sa isang salita lang ni CEO Chi, maaaring kanselahin ang ipinagmamalaki ninyong 10 bilyong order. Mayaman ka nga. Pero ano ngayon? Ito ay Jinsheng. Ang pamilya namin, ang pinakamalaking kasosyo ng Jinsheng. Kung galitin mo ako, maniniwala ka ba na sa loob ng 1 minuto, papatayin ka ng ate ko, Chiyu? Sa tingin mo ba, ngayong si Yanran, ay nakakuha ng 10 bilyong order, nagsisisi ka na, kaya ngayon, gusto mong lumuhad at halikan si Yanran, Chiyu, binabalaan kita. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit anong pera, mula sa amin, pera. Ang pinakamarami kong pera ngayon ay pera, bukod pa rito. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa inyo. Talagang na-trigger ka. Chiyu, hindi ka nabibilang sa ganitong uri ng lugar. Umalis ka na. Ikaw, ngayon. Lumabas ka rito ng nakaluhod. Kung galitin mo kami. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong, ihahagis ko kayo sa dagat para aipakin sa mga isda? Chiyu, alam kong ang paghihiwalay natin ay malaking epekto sa iyo. Nagkaroon ka ng ilang nakakatawang ideya, pero pakiusap, huwag ka nang mamuhay sa nakaraan. Sa loob ng ilang taon ng kasal, palagi kang walang kwenta. At nakakuha na ako ng bilyong order. Ang ating katayuan ay magkaiba na. Alam kong ayaw mong tanggapin, pero ito ang katotohanan. Kapag nalaman mo ang katotohanan, maiintindihan mo kung gaano ka nakakatawa ngayon. Mayroon akong tseke na nagkakahalaga ng 500,000. Ito na ang kabayaran sa pag-aalaga mo kay Yanran. Kunin mo ang check na ito at umalis ka na. Huwag kang magpakita sa akin muli. Ang pera ninyo. Hindi ko kailangan, Chiyu. Ito ay ibinigay sa iyo ng pamilya Lin. Ito ay ibinigay sa iyo ng pamilya Lin, dahil ayaw mo. Mula ngayon, huwag mo nang guluhin ang ate ko para sa mga benepisyo. Chiyu, ayaw mo ng 500,000. Iniisip mo pa rin ba ang bilyong order ni Yanran? Ganoon ba? Sinasabi ko sa iyo, imposible iyon. Tama na, hindi kapos sa pera si Chiyu. Ang babaeng ito sa tabi niya ay hindi simple. Una sa lahat, ang order na ito ay ibinigay ko kay Lin Yanran. Sinabi ko na noong araw ng diborsyo, kinansela ko ang order na ito. Nakakatawa. Ibinigay sa akin ni Yichen ang order na ito. Chiyu, gusto mong ang lahat ng kredito ay mapunta sa iyo. Hindi ka ba nahihiya? Iniisip mo pa rin ba na siya ang nagpondo? Hindi si Yichen ang nagpondo. Ikaw ba, maliit na cute? Ang maliit na cute na ito ay alam ang katotohanan. Imposible. Isang maliit na cute lang siya
Paano niya malalaman ang impormasyong ito? Shiyu. Ang lugar na ito ay hindi mo kayang hawakan, kaya pinapayuhan kita, manahimik ka. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kung ano-ano, ipapabali ko ang iyong mga braso at binti, at itatapon kita palabas, ihatid. Sige, Shiyu, huwag na kayong magulo, araw ko ito. Kung magulo pa kayo, lumayas kayo. Nanay, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang walang kwentang ito, Shiyu. Kung matalino ka, kumalis ka na. Tingnan natin kung paano mo siya gagalawin. Shiyu, marunong ka lang bang magtago sa likod ng babae? Pinapayuhan kita ulit. Umalis ka na dito. Huwag mo nang guluhin si Yanran. Kung hindi, gagawin kitang mawawala sa Jiangcheng. Ikaw lang. Maging sa banquet hall o sa bilyong kontrata, dumarating ako kung kailan ko gusto. Sa buong Jiangcheng, wala pang nang ahas na kalabanin ako. Naghahanap ka talaga ng gulo. Tao. Itapon ninyo ang walang kwentang ito, sa labas. Kahit lumuhod ka pa, at humingi ng tawad sa akin ngayon, wala nang silbi. Ipapaputol ko ang mga kamay at paa mo, pagsisisihan mo na ginulo mo ako. Shiyu. Sa harap ng maraming tao sa publiko. Hindi mo ba gustong mapahiya, kung kaya ninyo akong paalisin? Hindi ko ba kayang tumawag ng tao, para protektahan ang sarili ko, bukod pa rito? Sinong unang gumawa ng gulo? Nakikita ng lahat ang nangyayari dito. Kung gagawa kayo ng gulo at mananakot sa amin, mali na kayo. Kaya, dapat lang akong maging tahimik, at hayaan kayong apihin ako, Shiyu. Alam kong malaki ang epekto sa iyo, ng paghihiwalay natin, pero tapos na iyon. Ngayon na nakikita mong umuunlad ang pamilya Lin, gusto mo na namang bumalik sa akin, di ba? Ang bilis mo namang magbago ng isip. Nakakasuka ka. Bahala ka kung anong isipin mo. Pero dapat mong malaman, ang pamilya Lin ninyo, lahat ng yaman at ari-arian ninyo. Hindi man lang karapat dapat na tingnan ko. Ang walang kwentang ito, mabilis lang magsalita. Kapag nakuha na ni Yanran, ang bilyong kontrata, sigurado akong magsisisi ka ng husto. Kinansela ko na ang bilyong kontrata. Huwag na nating pag-usapan kung sino ang nagbigay sa kanya ng kontratang iyon. Talaga bang iniisip ninyo? Nasa kakayahan ni Lin Yanran. Makukuha niya ang kontratang iyon. Anong pinagsasabi mo, ngayon? Ang seremonya ng pagpirma ng bilyong kontrata ni Lin Yanran. Masyado ka namang nag-iisip. Walang kinalaman sa inyo ang araw na ito, Shiyu. Hindi ka lang nanggugulo dito. Nagsasabi ka pa ng kung ano-ano. Inaakala mo bang mga tanga kami? Sa totoo lang, ganyan siya. Naiintindihan ko rin. Hayaan mo siyang mainggit, inggit. Nabulag ang mga mata, kaya dito ka nagpapapansin. May dahilan. Tama ang sinabi ni CEO Chi. Ang pamilya Lin ninyo ay nakakuha ng bilyong order. Lahat ay dahil kay CEO Chi. Ano ang pinagsasabi mo? Sino ka ba? Ikaw ba ang dapat magsalita? Sino ka? Pero ayos lang. Ngayon si CEO Chi ay ganap na makapagpapas siya kung kanino mapupunta ang bilyong order. Sa tingin ko, ang pamilya Lin ninyo ay hindi na makukuha ito habang buhay. Tama na. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, pupunitin ko ang bibig mo, Shiyu. Huwag ganyan. Hindi ka makakababa sa entablado ng ganyan. Totoo man o hindi, malalaman natin mamaya. Tingnan natin kung paano ka hindi makakababa sa entablado. Bakit ka ganoon kasigurado? Sa loob ng maraming taon, ako lang mag-isa ang sumuporta sa pamilya Lin. Pinaghirapan ko ito hanggang ngayon. Gusto mo bang sa isang salita lang, ay agawin ang lahat ng pinaghirapan ko? Tingnan mo. Ito ang kontrata para sa bilyong order. Nakasulat ng malinaw sa itim at puti. Napakalinaw. Ibigay mo sa akin. Sinasabi ko na nga ba, bakit kayo nagkakalat dito? Kaya pala, matagal na palang peke ang kontrata. Ang bilyong order na kontrata. Ito ay tunay na kontrata. Tama na, kayong dalawang sinungaling. Huwag na kayong magulo. Paano kayo magkakaroon ng tunay na kontrata? Binigay sa akin ni Yichen ang order. Hindi niya alam ang tungkol sa kontrata. Ang mga kasinungalingan ninyong dalawa, ay napakababa naman. Ang bilyong order na ito, ay talagang kay CEO Chi. Kung gusto niya, maibibigay niya ito sa kahit sino, kayo. Naglakas loob kayong kalabanin ng pamilya Lin at Zhang. Ang order na ito,
ay regalo ko para kay Lin Yanran. Hindi ko inakala na kayo ay ganoon kaangal at walang alam. Kung ganoon, hindi ninyo rin karapat dapat makuha ang order na ito, Shiyu. Sa totoo lang, hinahangaan pa rin kita. Hanggang ngayon, naglalabas ka pa rin ng malalaking salita. Ang iyong mentalidad ay napakaganda para itama. Wala na itong kinalaman sa inyo ngayon. Kinansela ko na ang order na ito. Baliw. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kung kaya mong magpasya, kung mananatili o aalis ang bilyong order na ito. Kung gayon, dadaan ako sa ilalim ng iyong singit. Ikaw ang nagsabi niyan. Shiyu. Hindi ka ba masyadong mayabang? Ang bilyong order na ito, ako ang kumuha para kay Yanran. Bakit ka nagsisinungaling dito? Nananaginip ka ng gising. Hindi ka ba masyadong walang galang? Kung gayon, karapat dapat ka ba, Zhang Yichen? Ang buong pamilya ninyong Zhang, makakakuha ba kayo ng 1 bilyong order? Lin Yanran, talaga bang naniniwala ka na itong si Zhang ay makakakuha ng bilyong order para sa iyo? Bakit hindi? Simula nang pumasok ako sa kumpanya ni Yanran, dumobble ang performance. Tama. Si Yichen ay nagdala sa aming kumpanya ng nakikitang benepisyo. Hindi tulad mo, na puro lang salita. Kaya pala, talagang naniniwala ka na siya ang nagdala ng lahat ng kita sa kumpanya. Hindi ba? O dahil ba, sa iyo, na walang ginagawa sa bahay, na isang walang kwenta, para kang palaka sa balon. Isang tawag lang ni CEO Chi, ay makakapagdala sa inyong kumpanya, ng higit sa 100 beses na kita, kalokohan. Isang tawag lang. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang internet godfather, ang lalaking ito na umaasa sa babae? Paano siya naglakas loob, na tratuhin ako ng ganito? Ang CEO ng Jinsheng Group. Sa tingin ko, ikaw ang baliw. Ginoong Chi, ang Jinsheng Group ay matagal nang naghihintay na makabalik ka. Masyado kang mapagpakumbaba, Boss Wang. Dahil sa inyong mainit na pagtanggap, hindi ko naman kayo pwedeng tanggihan. Hindi ba? Hindi pa namin formal na naipakilala ang iyong pagkakakilanlan. Sa tingin ko, ngayon ang tamang pagkakataon. Mga Ginoo, aking ipinapahayag na si Ginoong Chi ay siya na ngayon, ang CEO ng Jinsheng Group. Paano ito nangyari? Ang lalaking ito na umaasa sa babae, siya pala ang CEO ng Jinsheng Group. Sabi ko na nga ba, paano magiging CEO ng Jinsheng Group ang lalaking ito? Kaya pala, nakipag-ugnayan siya sa kabit ni Boss Wang. Talagang isa siyang lalaking umaasa sa babae. Naintindihan ko na. Ang babaeng ito ay nakipag-ugnayan kay Boss Wang, at pagkatapos ay sinuportahan ka niya. Kaya, bilang kapalit, ikaw ang naging CEO ng Jinsheng Group, tama ba? Sino ang batang ito? Paano siya naglakas loob na siran ako, at ang relasyon ko sa aking anak na si Sisi? Mga gwardya, palabasin ninyo siya, at punitin ang kanyang bibig. Hindi, paano siya magiging anak mo? Bakit kailangan ng anak mo na makasama ang lalaking ito? Ang babaeng ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng Jinsheng Group. Paano ito nangyari? Si Chiyu. Paano siya nakipag-ugnayan sa ganitong uri ng tao? Chiyu. Bitawan ninyo siya. Ayusin mo ang sitwasyon. Tapos na ang relasyon natin. Ikaw. Inuutusan mo ba ako? Ginoong Wang. Huwag mo nang pansinin ang mga payaso na yan. Dapat nating ayusin agad ang pagpirma sa bilyong-bilyong kontrata. Sige. Shiyu. Buti naman at may alam ka. Kahit pa ikaw ngayon ang CEO ng Jinsheng Group, hindi pa rin kita susuyuin. Dahil gusto mong makipag-ugnayan sa akin. Sige. Ang hindi pagkakaintindihan natin noon, pinatawad na kita. Anong sinasabi mo? Kailan ko sinabing pipirma ako ng kontrata sa'yo? Sinabi ko na, ang Lin Group ay nawalan na ng karapatang pumirma sa bilyong-bilyong kontrata. Hindi. Shiyu, kung hindi mo ibibigay kay Yanran ang bilyong-bilyong kontrata na yan, kanino mo pa ibibigay? Basta pumirma ka lang kay Yanran sa kontratang ito. Sige na. Pababayaan na kitang bumalik sa pamilya Lin. Tama. Ang manatili sa pamilya Lin ay isang napakagandang pagkakataon, di ba, Shiyu? Kung hindi ka pipirma sa amin, kanino ka pipirma? Syempre,
Sa Shenhao Group, ano? Baliw ka ba? Ang kumpanyang yan na hindi kumikita, kahit ibigay mo pa sa kanila ang bilyong-bilyong kontrata. Ano pa ang silbi niyan? Sayang lang. Ang pag-iisip para sa mga mamimili. Ang pagbibigay ng benepisyo sa publiko. Ang ganitong uri ng kumpanya lang ang karapat-dapat na makakuha ng aming kontrata. Ano ang problema doon? Yan Ran, bilisan mo, kausapin mo si Chiyu. Hindi tayo pwedeng mawalan ng bilyong-bilyong kontrata na yan. Oo nga, ate. Magmakaawa ka sa kanya. Imposible. Kahit wala ang bilyong-bilyong kontrata na yan, may kumpanya pa rin si Yichen na tutulong sa akin. Mahal ko. Ano ang silbi ng kumpanya kung hindi ito kumikita? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng bilyong-bilyong kontrata na yan? Ano ang ibig sabihin yan? Gaano kalaking benepisyo ang may dudulot nito sa ating kumpanya? Hoy, Ginoong Zhang, biglang bumagsak ang aming server. Ayon sa sinabi mo kanina, wala talagang silbi. Sinubukan mo na ba lahat ng paraan na sinabi ko kanina? Sinubukan na namin, pero wala talagang silbi. Ngayon, malawakang bumagsak na ang server. Mga walang kwenta. Binibigyan kayo ng kumpanya ng napakataas na sahod, para lang kayo kumain at matulog. Saan na kumalat ang balita ngayon? Alam na ba ni CEO Lin? Sa mga nakatataas, sa ngayon, ikaw lang, Ginoong Zhang, bilang isang technician, ang nakakaalam. Pero ang stock ng aming kumpanya, ay nagsimula ng bumaba ng malaki, si CEO Lin. Dapat ay matatanggap din niya ang balita sa lalong madaling panahon. Hindi pwede. Ngayon, nandito na rin si Wang Wusheng. Kailangan kong tumakas agad. Kung hindi, malalantad ang lahat mamaya. Hindi na ako makaalis. Mabuti na lang at nakapaghanda ako noon. Kung hindi, wala akong mahahawakan. Hindi maganda, President Lin. Ang mga server ng ating kumpanya, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay bumagsak lahat, at ang stock ay bumagsak din. Ang pondo sa account ngayon, ay nailipat na rin. Sinuri ng Departamento ng Teknolohiya ang pinagmulan ng IP address, at nalaman na, sino ang gumawa nito. Huwag kang mag-atubili, sabihin mo na, si President Zhang po, si Zhang Yichen. Imposible, Yichen. Nandito lang siya kanina. Nasaan si Zhang Yichen? Huwag mo nang hanapin. Sa tingin ko, nasa daan na siya papuntang airport, handa nang tumakas. Imposible. Hindi siya yan, imposible. Hindi siya yan, imposible. Si Yichen ang dakilang bayani ng kumpanya. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng kumpanya. Noong maliit pa ang Lins Group, noong maliit pa ang kumpanya, siya ang kumuha ng 20 milyong investment mula sa Jinsheng para sa atin. Paano niya magagawang saktan ang Lins Group? Talaga bang naniniwala ka na ang lahat ng ito ay gawa ni Zhang Yichen? Chiyu, ikaw ang gumawa nito. Hindi ba ikaw ang gumawa nito? Alam ko na. Lagi kang naiinggit kay Yichen. Lagi mo siyang kinamumuhian. Kaya ang sitwasyong ito ngayon, ikaw ang may gawa, hindi ba? Ikaw ang nagplano laban sa kanya, hindi ba? Hindi ko na talaga maintindihan. Si Zhang Yichen, anong pangkukulam ang ginawa niya sa iyo? Para ikaw, Lin Yanran, ay ganito katatag na maniwala, na siya ang gumawa nito. Siya ang dakilang bayani ng Lins Group, dahil sa Jinsheng Group. Kung gayon, bakit tayo tinutulungan ng Jinsheng Group? Siyempre, dahil sa akin. Ikaw. Chiyu. Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka sa anak ng Jinsheng Group, ay maniniwala na ako sa iyo. Isa ka lang walang kwenta. Wala kang alam. Paano mo makikilala ang mga tao mula sa Jinsheng Group, Lin Yanran? Alam mo ba kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Dahil sa iyong kamangmangan, sa iyong kahangalan. Hindi ka naniniwala, hindi ba? Sige. May tao ba dyan? Dati, sinabi ni Zhang Yichen, na nag-aral siya sa Massachusetts Institute of Technology, at nakakuha ng doctorate degree, hindi ba? Tingnan mo ito. Ito ang kanyang tunay na transcript. At sinabi mo rin, na siya raw ang nakakuha ng 20 milyong sponsorship mula sa Jinsheng Group. Ito ang orihinal na kasunduan ng sponsorship ng Jinsheng Group 10 taon na ang nakalipas. Tingnan mo ng mabuti. Sino ang pumirma dito? Miss Lin.
Ang dahilan kung bakit sinusuportahan ng Jinsheng ang Lin's Group, lahat ng ito ay dahil kay CEO Chi. Ikaw pala iyon sa lahat ng oras. Ikaw pala iyon sa lahat ng oras. Napakabihira naman. Pagkatapos ng 10 taon, ngayon ko lang nalaman. Pero bakit hindi mo sinabi noon? Sinabi ko na, hindi ka lang naniwala. Akala mo si Zhang Yichen ang gumawa ng lahat, at sa kanya ang lahat ng papuri. Hindi totoo. Noon, nang magkaroon ng problema ang Lin Group, maraming beses kaming nagkaroon ng krisis sa teknolohiya. Lagi akong tinutulungan ni Yichen. Hindi ito maaaring mali, di ba? Krisis sa teknolohiya. Isang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Ano ang alam niya sa krisis sa teknolohiya? Formal ko siyang ipakikilala. Si CEO Chi, 10 taon na ang nakalipas, ay tinawag na ng mga internet academy sa buong mundo. Bilang ang internet godfather, ang kanyang buhay ay dapat na puno ng tagumpay. Ngunit dahil sa iyo, iniwan niya ang kanyang karera, inalagaan ka niya sa buong buhay mo. Pero sa huli, kinamuhian ka ng mag-ina, tatay. Ang galing pala ni tatay. Sabi ko na nga ba? Yichen, hindi niya kailanman ipinakita sa akin ang kanyang kakayahan sa computer. Naniwala pa naman ako sa kanya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. CEO Chi, nahuli na si Zhang Yichen. Halos makatakas siya. Zhang Yichen, maliit na sinta. Sinira mo ang aking kumpanya, at nawala sa akin ang taong pinakamamahal ko. Hindi kita mapapatawad. Natural. Patawad. Patawarin mo na lang ako, ha? CEO Chi, ano ang gagawin natin kay Zhang Yichen? Gawin siyang abo. Opo. Bitawan mo ako, Chi Yu. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Maliit na sinta. Chi Yu. Chi Yu. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Naniwala ako sa mga chismis. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Patawarin mo ako, ha? Pangako. Magiging mabuti ako sa iyo. Tatay, hindi mo naman iiwan si Lingling, di ba? Dati, ikaw ang pinakamamahal kay Lingling. Patawarin mo na kami ni nanay, ha? Bobo. Huwag ka nang umiyak. Tatay, pinatawad mo na ba kami ni nanay? Huwag mo akong tawaging tatay. Tawagin mo akong tiyo. Ikaw at ang nanay mo, hindi ba? Kayo ang pusang bumitaw sa akin. Hindi ba gusto mo lagi, na si Zhang Yichen ang maging tatay mo? Ngayon, siya na ang tatay mo. Sa wakas, tapos na ang lahat. Tara na. Tatay. Tatay, huwag kang umalis. Tatay, Chi Yu, Chi Yu. Tatay. Huwag mo kaming iwan, ha?